Dear Ate Kikay, itago niyo na lang po ako sa pangalang Samuel. 30 taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa Mindanao. Pangarap ko na magkaroon ng buo at masayang pamilya, ate. Sabi ko sa sarili ko na pipiliin ko ang babaeng marunong magmahal sa pamilya, ate. Isang babae na family-oriented. Pero may mga panahon na hindi ito ibibigay sa atin. At kung ibigay man, may maraming hadlang na kailangan nating lampasan. Nag-umpisa ang kwento ko nang makilala ko ang isang babae sa Facebook at mas nakilala naming mabuti ang isa't isa dahil sa chat. Siya pala si Eljen, ate. At nakatira rin pala si Eljen sa aming lugar, ate. Isang araw, napagpasyahan namin ni Eljen na mag-meet sa personal. At dahil dito, mas lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Sweet at mahinhin si Eljen, ate. At may sense of humor. Hindi siya boring kausap. At madali lang kaming naging komportable sa isa't isa ni Eljen. Hanggang isang araw, niligawan ko siya at naging kami. Masayang masaya kami sa aming relasyon. Lagi kaming magkasama at nagdi-date. Lalong-lalo na tuwing free time namin. Naging seryoso kami sa relasyon namin, ate. Pero wala pa sa isip namin ang magpakasal. Dahil hindi pa kami handang magkapamilya, ate. Normal lang sa magkarelasyon na dumaan sa problema. Pero madali lang namin itong naaayos dahil open kami sa isa't isa, ate. Dumaan ang maraming taon, marami ng mga chismes sa aming lugar, mga chismis na malaswang kwento tungkol sa aming dalawa ni Eljen. Nawala naman itong katotohanan, ate. Pinagchismisan kami sa mga chismosa sa aming lugar. At dahil dito, napilitan kaming mag-live-in na lang ni Eljen. Naaawa ako sa kanya dahil siya ang babae at nakataya ang kanyang reputasyon. At yun nga, nag-live-in kami ni Eljen. Simple lang ang buhay namin, ate. Marami kaming plano at nangarap na magpakasal pagdating ng tamang panahon. Mahal na mahal ko si Eljen, ate. Kinagawa ko ang lahat para maging okay ang aming pagsasama. Noong una pa lang, alam ko na ayaw ng mga magulang ni Eljen sa akin dahil mahirap lang daw ako. Mahirap na nga raw sila, tapos ako pa ang pinili ng kanilang anak. Yan ang sabi ng ina ni Eljen, ate. Kaya ipinakita ko sa kanila na kaya kong buhayin ang kanilang anak, ate. Di nagtagal, nagkaroon kami ng isang anak na babae, ate. At pinangalanan namin itong Princess. Nagdubli kayod ako para maibigay ko sa aking mag-ina ang kanilang mga pangangailangan. Pero lagi lang akong masama
sa tingin ng mga magulang ni Elgin, ate. At gusto pa nilang maghiwalay kami ni Elgin. Gumawa pa sila ng mga kwento tulad ng aswang daw ako at tamad. At sinabi pa nila na magnanakaw daw ako. Sinisiraan nila ako sa mga tao, ate. Sa totoo lang, nasasaktan ako sa kanilang ginawa. Pero mas pinili ko na lang na manahimik para hindi na lumaki pa ang issue. Ayaw ko na silang patulan dahil ayaw kong magkagulo. Pero inaamin ko na pipikon na ako, ate. Pero pinigilan ko na lang ang aking sarili. At ginawa ko ang lahat para hindi mawala ang respeto ko sa kanila. Inaamin ko, ate, na ayaw din ng mga magulang ko kay Elgin. Hindi sila boto nito na magiging asawa ko. Magkapariho lang ang dahilan, ate. Walang maibuga si Elgin. Isang kahig, isang tuka. At hindi raw mabuting asawa si Elgin at Kikay. Sa totoo lang, kami ang naiipit sa sitwasyon. At dahil dito, naapektuhan ang aming pagsasama ni Elgin. At hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin. Kasi magkaparihong sarado ang isip ng aming mga magulang, ate. Sobrang stressful ang aming relasyon ni Elgin. Marami na nga kaming problema, dinadagdagan pa nila na walang ginawa kundi pakikialaman kami. Isang araw, kinausap ako ng tagapamahala ng aming kumpanya. Ililipat lang daw muna ako sa ibang lugar dahil mayroong ipapagawa sa amin doon. At dahil nanghihinayang ako sa aking kikitain, pumayag na ako. Mga ilang linggo daw lang naman kami doon, tapos uuwi na kaagad kami ng aking mga kasamahan. At kinausap ko si Elgin kung papayag ba siya. Walang naging problema sa aming pag-uusap, ate. Dahil pumayag naman siya. Sayang din daw kasi ang aking kikitain kung tatanggihan ko. At baka raw mabad record ako sa aming kumpanya. Kaya umalis ako, Ate Kikay. Araw-araw ko silang tinatawagan at kinakamusta. Hindi ko naisip na may mangyayaring hindi maganda sa aking pag-alis. Linggo-linggo ay pinapadalhan ko sila ng pera dahil lingguhan ang sahod ko. 3 araw na lang at makakauwi na ako. Nagtataka ako dahil hindi ko na makontak si Elgin, ate. Kaya tinawagan ko ang ina ni Elgin dahil malapit lang naman ang bahay nila sa aming tinitirhan. Sabi ng nanay ni Elgin ay nasa bahay lang ang mag-ina ko at okay lang daw sila. Pero nang sabihin kong gusto kong kausapin si Elgin, ate, ang sabi niya tulog na daw ang aking mag-ina. Maraming beses akong tumawag ulit, ate, pero hindi na ako sinasagot ng nanay ni Elgin. At hindi ko na rin makontak ang cellphone ni Elgin at Kikay.
Kaya masyado na akong nag-aalala kay Elgin at sa aming anak. Gusto ko na sanang umuwi, kaya lang kailangan pa naming tapusin ang aming trabaho. At nang makauwi na ako, dumiretso agad ako sa bahay namin. Pero sobrang tahimik ang bahay na tinitirhan namin. Sarado ang bintana at ang pintuan, ate. Maya-maya lang, lumapit ang aming kapitbahay at ibinigay sa akin ang susi ng aming bahay para makapasok ako. Hindi ko naman akalain na hindi na pala uuwi sa bahay namin si Elgin. Akala ko naman ay nagpunta lang si Elgin sa bahay ng kanyang mga magulang, ate. Kaya pinuntahan ko kaagad ang aking mag-ina sa bahay ng mga magulang ni Elgin, ate. At nagulat na lang ako sa sinabi ng ina ni Elgin. Hindi na daw babalik si Elgin sa akin. Gusto na daw ni Elgin na makipaghiwalay sa akin, ate. Gusto kong kausapin si Elgin, ate, pero itinago siya sa akin ng kanyang mga magulang. Hindi ko talaga nakausap si Elgin, ate. Gusto ko lang naman sanang malaman ang katotohanan. Sinabihan ako ng ina ni Elgin na umalis na at huwag nang bumalik pa. At kalimutan ko na raw si Elgin at ang aming anak. Alam mo, ate, gusto kong magwala, pero pinipigilan ko na lang ang aking sarili. Galit na galit ako, ate, kaya nagdesisyon na lang akong umalis at lumipat ng trabaho sa Davao City. At hindi rin ako nagtagal doon. Umuwi ako dahil miss na miss ko na talaga ang aking anak, ate. Pagdating ko, pinuntahan ko kaagad si Elgin at nakita ko siya, ate. Tinawag niya ako at agad-agad akong lumapit sa kanya. Hindi ko mapigilan ang aking sarili at napaiyak ako, Ate Kikay. Kaya lang, nakita kami ng nanay ni Elgin. Sinigawan niya si Elgin at pinapasok sa loob ng bahay. At sumunod naman si Elgin, ate. Pumasok siya sa loob ng bahay. Galit na galit ako sa nanay ni Elgin, ate. At nang nakita ng nanay ni Elgin na namumula ang mukha ko sa galit, umakyat siya sa bahay at kumuha ng itak. At hinabol niya ako dahil tatagain daw niya ako, ate. At sumigaw siya na ayaw na daw niyang magbalikan pa kami ni Elgin at Kikay. At ang pinakamasakit, sinabihan niya ako na wala akong karapatan kay Elgin at sa aming anak dahil hindi kami kasal. Sobrang nasaktan ako, ate. At ito ang aking problema, ate. Mahal na mahal ko si Elgin at ang aming anak. Gusto kong mabuo ulit ang aming pamilya. Alam ni Elgin na mahal ko silang dalawa ng aming anak. At ginawa ko ang lahat para maibigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Naguguluhan ako ngayon, ate. Wala ba akong karapatan sa aming anak? Pero umaasa pa rin ako na sana mabigyan ng solusyon ang aking problema. Hanggang dito na lang, Samuel.